Kabanata 311. Sinulyapan ni Eresa ang lalaking nakatayo sa pintuan ng kanyang silid at nag-alinlangan. Maya-maya, naglakad ito palapit sa kanya. Oo, hindi kumibo si Benjamin habang papasok sa kwarto at nagsimulang maghubad ng damit. Saglit na natigilan si Eresa, napatitig sa perpektong hiyubog ng kanyang katawan. Anong sexy na lalaki, siya ay may perpektong kombinasyon ng kalamnan at taba. Iyan ang perpektong katawan para sa bawat babae. Ihanda mo ang paliguan, utos niya sa mahinang boses. Pinandilatan ni Eresa ang maskuladong likod ni Benjamin bago pumasok sa kanyang banyo. Hinubad ni Benjamin ang sinturon habang sinusundan ng mga mata ang galaw ni Eresa. Hinubad niya ang kanyang pantalon at itinapon sa isang tabi. Walang pag-aalinlangan, dumiretso siya sa banyo. Tumalikod si Eresa at muntik na niyang mabangga si Benjamin. Bumilis ang tibok ng puso niya bago bumilis. Nang dama po ang mga mata niya sa nakalantad na katawan nito, nagmamadali itong nag-iwas ng tingin. Naramdaman niya ang pag-init sa kanyang pisngi habang namumula siya. Handa na ang tubig. Tiningnan siya nito, sumulong siya at pumasok sa bathtub. Dahil malapit na siyang maligo ay agad na naglakad palabas si Eresa. Saan ka pupunta? Sumando si Benjamin sa gilid ng bathtub at inikat ang ulo para titigan si Eresa na nadulas. Napahinto si Eresa at tumalikod. Napakurap siya ng ilang beses nang mapansin niya ang bahagyang pagkayamot sa titig ni Benjamin. Matutulog ako kasama ang mga bata. Halika dito. Nagdilim ang tingin ni Benjamin. Tinitigan siya ni Eresa na may pagtataka. Gayunpaman, nakatalikod na si Benjamin. Bakit? Tulungan mo akong maghugas ng likod ko. Dominanting utos ni Benjamin. Bahagyang napaawang ang bibig ni Eresa sa narinig. Noong nakaraan niyang pinaliguan siya, pinalabas siya nito sa kalagitnaan. Gayunpaman, ngayon ay gusto niyang hugasan niya ang kanyang likod. Mamantong hininga si Eresa at lumapit sa kanya. Sigurado ka? Lumingon si Benjamin at pinandilatan siya ng matalim na kislap sa mata. Eresa, gawin mo lang ang sinasabi ko. Tumigil ka na sa pagbubuga ng kalokohan. Napaka-demanding ng tono niya. Naaliw si Eresa nang makita ang galit niyang tingin. Okay. Huwag kang magalit. Kumuha ng tuwalya, saka bahagyang itinulak sa balikat ni Benjamin. Umupo ka sa gilid. Hindi ko mahugasan ang likod mo kung sandal ka ng ganito. Sinunod ni Benjamin ang kanyang tagubilin ng masunurin at sumulong. Yumuko si Eresa at ginamit ang tuwalya para basain ng tubig ang likod niya. Pagkatapos, pinigan niya ang ilang shower gel sa kanyang palad, inilapat ito sa kanyang likod, at sinimulang panasan ito ng tuwalya. Medyo gaman ang pakiramdam ni Eresa nang mapansin niyang unti-unting kumupas ang mga pulang tuldok sa katawan nito. Nakainom ka na ba ng gamot mo ngayong gabi? Hindi sumagot si Benjamin sa tanong niya. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Parang wala siya. Mas mahirap. Medyo paus ang boses ni Benjamin. Anong ginagawa niya? Sa sobrang liit ng puwersa niya, baka kilitiin niya rin ako. Ibinuka ni Eresa ang kanyang mga labi at naglagay pa ng lakas sa kanyang mga kamay. Habang hinihimas niya ang likod niya ay minasahe rin niya ito ng kaunti. Bumaba hanggang half-mast ang talukap ni Benjamin habang ninanamnam ang masahe. Hinagod ni Eresa ang likod niya habang nakahilig ang katawan nito sa kanya. Habang ginagawa niya iyon, isang mahina ngunit kahangahangang amoy ang damaloy sa ilong ni Benjamin. Labis na nagdilim ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang parang naliligo siya sa gilid ng apoy ng pagnanasa. Habang nagsimulang gumalaw pababa ang kanyang kamay, unti-unting bumilis ang paghinga ni Benjamin. Nanigas ang kanyang katawan nang maramdaman ang mga daliri nito na dumausda sa kanyang baywang. Agad niyang hinawakan ang kamay niya at tinitigan siya. Pinaikit ang kanyang mga mata, sinabi niya ng may sexing paus na boses, hinahuhugasan mo ba ang likod ko, o inaakit mo ako? Nang aakit, kailan ba kita niligawan? Niinis si Eresa sa narinig. Paano kita naakit? Hinugasan ko ang likod mo. Nakatitig sa kanyang inosenteng ekspresyon, naramdaman ni Benjamin ang pagnanasa na nag-aalab sa kanyang katawan. Sa isang malakas na paghatak mula sa kanya, nahulog ang babae sa bathtub. Paf! Hindi sinasadyang nakalunok siya ng tubig habang nasa ilalim siya. Bago niya maalala ang sarili at pag-alitan siya, idiniin siya nito sa gilid ng bathtub. Anong ginagawa mo? Galit na tinitigan siya nito. Pinabasa mo ang damit ko. Nang ilipat ni Benjamin ang tingin sa katawan niya, nagdilim ito. Kabanata 312. Namula ang mukha ni Eresa nang makita itong nakatitig sa katawan niya. Pervert, ikaw ang nanligaw sa akin. Bakit mo ako tinatawag ngayon na pervert?
Hinawakan ni Benjamin ang kanyang baba at tumabi sa kanya na may masamang tingin. Ang maiinit na buga ng hangin mula sa kanyang paghinga ay tumama sa kanyang mukha, na naging dahilan upang mas lalong naging mapagmahal ang sitwasyon. Tumingin si Erisa sa kanyang mga mata. I hate to admit it, pero ang gwapo niya. Ni hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Mas lalo siyang kaakit-akit kapag malademonyo ang kinikilos niya. Galit na galit ang pintig ng puso niya habang pinabulaanan, since when I seduce you. Iyan ay walang basehang paratang. Marahan na bamantong hininga si Benjamin at hinaplos ang kanyang mga labi gamit ang kanyang hinlalaki, malinaw na may ipinahihiwatig. Tinitigan siya nito ng matindi. Ang kanyang maselang maliit na mukha ay nagmukhang mas kaakit-akit kapag nababad sa kahalumigmigan. Samantala, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang makipag-eye contact ito sa kanya. Bago pa siya makaiwas ay hinalikan siya nito sa lobby. Pinasok niya ang kanyang bibig, sabik na pinasok ang kanyang dila sa loob. Ang kanyang isip ay ganap na blanko dahil hindi niya alam kung paano magre-react. Ang mabangong amoy ng pagkalalaking nakapalibot sa kanya ay napakadilim na hindi siya makatakas mula rito. Damn it! Ikinawit ni Benjamin ang kanyang bewang gamit ang isang kamay para pigilan siya sa paglubog sa bathtub. Hinawakan ng kabilang kamay niya ang ulo niya habang patuloy na hinahalikan siya ng mapusok. Napakalambot at napakasarap ng kanyang mga labi. Pinilit ni Benjamin ang kanyang mahabang binti sa pagitan ng kanyang binti, na mahigpit na inipit sa gilid ng bathtub. Nabalot ng hiya at takot si Erisa. Gusto niyang itulak palayo ang lalaking nawawalan ng kontrol, pero parang nanghina ang buong katawan niya. Benjamin. Binitiwan ni Benjamin ang kanyang mga labi at sinimulang galugarin ang kanyang mga tenga at leeg. Hinaplos ng mainit niyang hininga ang mukha niya, dahilan para medyo nakiliti siya. Isang mainit at kilig na sensasyon ang dumaan sa kanya. Gayunpaman, sakto nang lalayo na sila, isang boses ng bata ang tumunog sa labas. Mommy! Mommy! Natigilan ang dalawa sa lugar. Agad na tinulak ni Erisa si Benjamin na nasa ibabaw niya. Pulang-pula na ang mukha niya. Mommy, nandyan ka ba? Lumapit ang batang boses sa banyo. Labis na natarante si Erisa. Natatakot siya na baka kung sino man iyon ay pumasok at makita sila. Nandito na ako. May mali ba, sweetheart? Pinilit ni Erisa na kumalma at tumugon ng normal na boses. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Hindi naman siya nababalisa. Sa halip, nagalit lamang siya sa pagkagambala. Mommy, anong ginagawa mo dyan? Matagal ka na naming hinihintay. Tumayo si Gavin sa kabilang side ng pinto. Naliligo ako. Sa sandaling iyon, maaaring mamatay si Erisa sa kahihiyan. Nang makita kung gaano kawalang interes si Benjamin, pinutol niya ito ng tingin. Ha? Hindi ka ba naligo sa kwarto mo? Hindi. Akala ko hindi sapat ang bathtub doon, kaya pumunta ako dito para maligo. Awkward na nagsinungaling si Erisa sa harap ni Benjamin. Nang mapansin niya ang mapang-akit na pamumula ng mga pisngi nito, hindi niya napigilan ang sarili na samandal para halikan siya. Dahil sa gulat ay agad siyang tinulak ni Erisa at lumayo sa kanya. Sweetheart, bakit hindi ka muna matulog? Darating ako sa 1 minuto. Natatakot si Erisa na baka pumasok si Gavin para makitang kasama niya si Benjamin. Okay kung ganoon. Mommy, pakibilasan. Kung hindi, baka pag-alitan ka ni Benjamin kapag dumating siya mamaya at nakita ka niya doon. Hindi nakalimutan ni Gavin na si Benjamin ay germophobic. Hindi pinahintulutan ng huli ang sino man na hawakan ang mga bagay sa kanyang silid. Sinaman ang tingin ni Erisa si Benjamin. Kung maglakas loob siyang pag-alitan ako, papagalitin ko pa siya. Nakarelax na nakasandal si Benjamin sa bathtub habang nakataas ang kilay. Ang kanyang masamang tingin ay patuloy na nakatitig sa kanya na para bang siya ay isang piraso ng biktima na hindi makatakas sa kanyang pagkakahawak. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa, at mabilis siyang tumingin sa ibang direksyon. Okay, nakuha ko, sigaw niya sa anak niya. Medyo nanginginig ang boses niya dahil sa kaba. Matapos marinig ang mga yabag na papaalis, nakahinga ng maluwag si Erisa. Kinakabahan ka ba? Natawa si Benjamin sa babaeng nagkasala. Kasalanan mo ang lahat, maghugas ka na. Dahil sa kahihiyang hindi makilala, tumayo siya at gustong umalis. Gayunpaman, pilit siyang hinawakan ni Benjamin. Sa sumunod na segundo, muli siyang bumagsak sa yakap nito. Kabanata 313, saan ka pupunta? Niyakap siya ni Benjamin ng mapang-akit. Ang kanyang puso ay nawala ng ilang mga pintig bago nagsimulang tumakbo ng hindi mapigilan. Habang inaalala niya ang kanilang intimate actions kanina, lalong namula ang mukha niya.
Bitawan mo ako, kailangan kong pumunta sa kwarto ng mga bata. Ginamit niya ang kanyang mga kamay para itulak siya palayo. Gayunpaman, nang hawakan niya ang maskuladong katawan nito, muling bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi na sila baby, kaya nilang matulog mag-isa. Bumagsak ang mukha ni Benjamin, at siya ay mukhang lubos na hindi nasisiyahan. Tinitigan siya ni Erisa, kahit ilang taon na sila, mga bata pa rin sila. Nangako ako sa kanila na matutulog ako kasama nila ngayong gabi. Itinulak siya palayo, nagmamadali siyang tumayo at lumabas ng bathtub. Mahigpit na kumunat ang noo ni Benjamin. Napakagulo ng mga batang ito. Kung kasama mo sila matulog, paano ako? Napatigil si Erisa sa kanyang paglalakad nang marinig ang boses nito. Lumingon siya pabalik sa kanya, napatawa siya nang makita niya ang hindi nasisiyahang ekspresyon ni Benjamin. Hindi ka na bata, kaya mo namang matulog mag-isa. Tinitigan siya nito nang nakangiti. Lalong nagdilim ang mukha ni Benjamin. Pero pasyente ako, dapat alagaan mo ako. Nagpatuloy siya sa pagbibigay kay Erisa ng isang nangingibabaw na titig. Sa pagkakataong iyon, hindi napigilan ni Erisa na makita siyang kaibig-ibig. She uttered gently, tapusin mo muna ang iyong paliligo habang sinusuyo ko silang matulog. Pagkatapos nilang makatulog, pupunta ako dito at tutulong sa paglalagay ng gamot para sa iyo. Kamusta ang tunog na iyon? Hinihintay pa siya ng mga bata. Kung hindi siya sumipot, pupunta sila ulit dito sa huli. Hindi na niya hinintay kung pumayag si Benjamin o hindi habang nag-walk out siya pagkatapos niyang magsalita. Bahagyang nabawasan ang pagkunot ng noo ni Benjamin. Gayunpaman, muling nagsalubong ang kanyang mga kilay nang tumingin siya sa ilalim ng tubig. Kung hindi dahil sa pakikialam ni Gavin, nasakop na niya ito. Ang mga imahe ng kanyang hiyubog na katawan ay dumaan sa kanyang isipan, at ang init ay bumalat sa kanya habang ang kanyang paghinga ay nagiging mali-mali. Hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Kailanman ay hindi pa siya nahuhumaling ng ganito sa isang babae, ni walang sino mang makapagpapawala ng kontrol sa kanya ng ganoon kadali. Damn it, bumibilis ang paghinga niya habang dahan-daang pumikit. Bahagyang nagumbok ang mga ugat sa gilid ng kanyang noo, na nagbibigay ng hangin ng kabangisan sa kanya. Ang namumula niyang mukha ay lalo siyang naging kaakit-akit. Maya-maya, mahinang ungol ang pinakawalan ni Benjamin. Ipinatong niya ang kanyang noo sa kanyang kamay, mukhang nasisiyahan ngunit medyo nagtatampo. Bumalik si Erisa sa kanyang kwarto at nagpalit ng tuyong damit. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa kwarto ng mga bata. Ang 5 bata ay nakahiga sa kama, sinusubukan ng kanilang makakaya na huwag makatulog habang sila ay nakatitig sa pinto na umaasa. Nang makita si Erisa, nagliwanag ang kanilang mga mata. Mommy, natunaw ang puso ni Erisa nang marinig ang kanilang masasayang iyak. Pumasok siya sa kwarto at humiga sa tabi nila. Tulog na lang kayo kung inaantok na kayo. Hindi ka ba matutulog kung hindi ako dumating? Hinihintay ka namin. Napahikab si Gavin habang nagsimulang lumuwa ang talukap ng mata. Sinabi namin na hihintayin ka namin, kaya tutuperin namin ang aming mga salita. Pilyong ngumiti si Zachary. Mommy, nandito ka na rin sa wakas. Matutulog na tayo. Hinubad ni Oliver ang kanyang salamin at tinitigan siya, mukhang napaka-adorable. Gumapang sina Jessie at Jasper sa yakap niya at hinihimas siya. Mommy, sa amin matulog. Okay, mahinang sagot ni Erisa sabay yakap at halik sa noo ng bawat isa. Good night, sweethearts. Magandang gabi, Mommy. Hinalikan din siya ng 5 bata sa pisngi. Pagkatapos, sa wakas ay handa na silang matulog. Kinuha ni Erisa ang kobrekama at tinakpan ang mga bata. Nakaramdam siya ng init ngunit nadurog ang puso nang makita silang nakatulog sa loob ng ilang segundo. Kumabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib habang marahan niyang hinahaplos ang kanilang mga mukha. Napapaligiran ng kanyang minamahal na mga anak, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang nasisiyahang ngiti. Ipinagpatuloy niya ang mahinang paghagod sa likod nila. Habang pinakikinggan niya ang kanilang hilik ay unti-unti na rin siyang nakatulog. Tapos na si Benjamin maligo noon. Napakunot ang noo niya nang hindi niya nakitang naghihintay sa kanya si Erisa. Nagpatuyo ng buhok, naglakad siya palabas. Kabanata 314. Dumiretso si Benjamin sa kwarto ng mga bata. Nagdilim ang mukha niya nang makita si Erisa na natutulog kasama ang mga bata. The way they had practically glued themselves to her mas nakasimangot pa siya. Tutulungan daw niya akong mag-apply ng gamot. Iyon ba ay para lang magalit sa akin? Bakit hindi niya tinutupad ang kanyang mga salita? Lubhang malungkot si Benjamin, at walang paraan na hahayaan niyang patuloy na magdusa. Sumandal siya at kinurot ang mukha niya.
Nagising si Eresa na nakakatulog lang dahil sa sakit. Nanlaki ang mata niya. Bago pa man siya makabawi ay kinurot na naman siya ni Benjamin. Tinanggal niya ang kamay niya at sumirit. Anong ginagawa mo? Masakit. Napakasama niyang tao. Paano niya ako kinukurot habang tulog ako? Halika at lagyan mo ako ng gamot ko. Binawi ni Benjamin ang pangungusap na iyon at lumabas. Umawang ang labi ni Eresa habang nakatitig sa kanyang likuran. Hindi ba siya makapagtanong ng maayos? Marahan niyang hinaplos ang mukha at sinubukang bumaba sa kama. Noon niya napagtanto na lahat ng 5 bata ay nakayakap sa kanya. Maingat niyang itinabi ang mga ito nang hindi ginigising habang dahan-daang nag-shuffle patungo sa gilid ng kama. Matagal siyang nakawala sa kanilang mga yakap habang medyo mahigpit ang pagkakayakap sa kanya. Halos ilang beses niyang ginaisang ang mga ito, at kinailangan niyang tapikin ang kanilang mga likod hanggang sa makatulog silang muli. Matapos takpan ng kubrikama ang mga bata, isinara ni Eresa ang pinto at lumabas ng silid. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ni Benjamin. Isara mo ang pinto. Nang makita siyang pumasok sa silid, nagbigay ng maikling tagubilin si Benjamin. Bumilis ang tibok ng puso ni Eresa habang sinulyapan ang lalaking nakahiga sa kama. Nakatapis lang siya ng tuwalya, lumantad ang maganda niyang bodyline. Habang ang isa niyang paa ay nakatali sa isa pa, siya ay mukhang lubhang kaakit-akit. Damn it! Nagmura si Eresa sa loob ng kanyang puso. Bakit mo ako hiniling na isara ang pinto? Umiwas siya ng tingin habang naglalakad papunta kay Benjamin. Bakit iba ang iniisip mo? Tinitigan siyang mabuti ni Benjamin, ang maitim niyang mga mata ay parang mga pool na walang ilalim. Parang gusto nilang sipsipin siya, at saglit siyang nawala sa kanilang mga titig. Pag-alis nito, namula ang mukha ni Eresa. Agad siyang tumalikod para buhusan siya ng isang basong tubig para inumin ang gamot niya. Siyempre, para sa pagtulog. Nang marinig iyon, bahagyang bumunot ang kamay niya, dahilan para hindi sinasadyang tumalsik ang tubig. Sa kabutihang palad, hindi masyadong mainit ang tubig, kung hindi, nasunog niya ang kanyang kamay. Ang mga salitang hindi maliwanag. Inaakit niya ba ako? Lumingon siya para tingnan si Benjamin. Makalipas ang ilang segundo, muli itong naglakad patungo sa kanya dala ang gamot at tubig sa kanyang mga kamay. Bilasan mo at kainin mo yung gamot mo. Kumunat ang noo ni Benjamin habang nakatingin sa tableta sa kamay niya. Pilit na pinipigilan ni Eresa na hindi tumawa nang makita niyang nag-aalangan si Benjamin na kainin ang gamot. Kung matatawa ako, mas lalo siyang magdadalawang isip na kainin ito. Bilasan mo na kumain. Kung gumaling ka bukas, hindi mo na kailangan pang kumain ng gamot. Ang pagkain ng gamot ay mas mabuti kaysa magpa-injection, tama ba? Shake Joel gently while offering the medicine to him again. Pinanlakihan siya ng mata ni Benjamin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito. Napuno ng guilt si Eresa nang marinig ang reklamo ni Benjamin. Mas mag-iingat na ako simula ngayon. Hindi ko alam ang tungkol dito. Kung alam ko lang na sobrang seryoso ang allergy niya, hindi ko na lang ibinibigay ang buhay niya. Namilog ang mga mata ni Benjamin matapos marinig ang time-time niyang paghingi ng tawad. Kinuha niya ang gamot at nilagay sa bibig niya. Pagkatapos, kinuha niya ang baso ng tubig sa kanya at ininom iyon. Isang ngiti ang ipinakita ni Eresa. Inumin mo lahat, ang tubig ay mabuti para sa iyo. Noong una ay gusto ni Benjamin na uminom ng kalahati lamang nito. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang kanyang matamis na boses, nagpatuloy siya sa pag-inom. Hinintay ni Eresa na maubos niya ang buong baso, pagkatapos ay kinuha niya ang baso at ibinalik sa mesa. Kinuha niya ang ointment at umupo sa tabi niya, sinimulang ipahid sa kanya. Sandaling natigilan si Benjamin nang dumampi ang mga daliri ni Eresa sa kanyang dibdib. Lalong nagdilim ang kaninang madilim niyang titig. Masakit ba? Sinulyapan siya ni Eresa na may pagtataka. Napakagatlabi si Benjamin at bamantong hininga. Hindi naman kasi ako nasugatan. Nakikiliti lang ang haplos nito sa kanya. Kabanata 315. Nakakaiti ka pa ba? Tanong ni Eresa habang patuloy sa paglalagay ng ointment. Nakatitig si Benjamin sa magandang mukha nito habang nagko-concentrate. Isang hindi maintindihang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata sa bahagyang pinkish na bahagi ng kanyang pisngi. Parang kinurot ito. Itinaas niya ang kamay para haplasan ito. Natigil ang paggalaw ni Eresa habang nagtataka itong tumangala sa kanya. Anong nangyari dito? Sinalubong siya ni Benjamin ng tingin. Sinaman siya ng tingin. Kinurot mo ito, remember. Tinaas niya ang isang kilay. Ganoon ba ako kalakas kinurot siya? Hinaplos niya ito ng marahan,
Tinanong niya, masakit ba? Kumirat ang puso niya sa magiliw nitong haplos. Sinusubukang itago ang naghuhumindig niyang puso. Sumigaw siya, oo nga. Lalong gaman ang kanyang mga hagod, parang balahibo na humahaplos sa kanyang pisngi. Sinulyapan niya ito bago ipagpatuloy ang paglalagay ng ointment sa balat nito. Humiga ka sa harapan mo, sabi niya habang lumalayo, binibigyan siya ng espasyo para magunat. Sinulyapan siya nito bago tumalikod para humiga sa harapan niya. Ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng ointment sa kanyang likod ng may pamamaraan. Tapos na tayo, maaari mong isuot muli ang iyong kamiseta. Matapos tanggalin ang ointment, nagtungo siya sa banyo para maghugas ng kamay. Umupo siya mula sa pagkakadapa at sinuot ang kanyang pijama habang nakatingin sa direksyon na pinuntahan nito. Sa sandaling iyon, lumabas siya ng washroom at sinalubong ang matinding titig nito. Halika rito, tinapik niya ang lugar sa tabi niya. Nagsimulang kumabog ang puso niya habang nakatitig sa lalaking nakaupo sa kama. Bakit? Tumawid siya sa silid patungo sa kanya, kumikilos ng walang pakialam. Itinuro niya lang na umupo siya habang inaabot ang ointment. Hayaan mo akong mag-apply para sa iyo. Naantig sa kanyang alok, sinunod niya ito at umupo sa tabi niya. Pumunta ang kamay niya sa kinurot niya kanina. Hindi mo kailangang maglagay ng ointment dito. Habang papalapit ito sa kanya, bumalat sa kanya ang masculine scent nito. Sa sobrang lapit nito sa kanya, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang gwapo niya kaya hindi niya naiwasan ang tingin sa mukha niya. Nang matapos niyang lagyan ng ointment, sinabi niya, matulog na tayo. Inalis niya ang ointment, humiga siya sa kama at idiniin ang madilim na tingin sa kanya, na para bang hinihintay niya itong makasama. Dahil sa kaba, mabilis niyang ibinaba ang tingin. Magandang gabi, Graham. Bumangon siya at tumakbo papunta sa pinto. Nakadikit ang tingin nito sa likod niya habang gumagalaw siya. Pinaplano mo bang iwan ako, ang pasyente, dito mag-isa? Napatingin siya sa kanyang balikat sa tanong nito at ngumiti sa kanya. Hindi pa ba bumuti ang pakiramdam mo? Nagdilim ang mukha nito sa sinabi nito habang nakatitig sa kanya. Sino bang nagsabing gamaan ang pakiramdam ko? Baka lagnatin ako sa kalagitnaan ng gabi. Siya ay naiimat. May lagnat sa kalagitnaan ng gabi. Bakit kaya susumpi ng sino man ang kanilang sarili? Kukuha ako ng unan. Matulog ka muna. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Bakit kailangan mong kumuha ng unan? Tinaasan siya ng kilay ni Benjamin. Nalilito. Kailangan ko kasi sa sofa ako matutulog. Hindi ako makatulog ng walang unan, she said quietly. Maaari mong makuha ang kalahati ng aking kama. Sinulyapan niya ito, pagkatapos ay humiga sa kanyang tabi, iniwan ang kanyang likuran sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya sa mungkahi nito. Lumipat ang tingin niya sa pagitan niya at sa kabilang kalahati ng kama habang nagmumuni-muni. Niyayaya niya akong matulog sa kama. Tumingin siya sa couch na may pagtatasa na tingin. Doon ako matutulog, ngunit hindi ito magiging komportable tulad ng pagtulog sa kama. Maya-maya, naririnig na niya ang paghinga nito kahit papaano. Matapos maingat na timbangin ang kanyang mga pagpipilian, naglakad siya patungo sa kama. Bumangon ang pagkalito sa loob niya habang nakatingin sa likuran niya. Bakit niya ako inaalok dito matulog? Umakyat siya sa kama na may mga tanong na tumatakbo sa kanyang isipan. Narinig niya ang maindayog na paghinga sa tabi niya. Mabilis siyang nakatulog. Nang hangupan na ang paghinga ni Erisa, tuluyang tumalikod si Benjamin. Lamambat ang kanyang tingin, napatitig sa tahimik nitong mukha na natutulog. Kusa niyang inunat ang kamay para haplasan ang mukha nito. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang lugar na kanina pa niya kinurot na kahit siya ay hindi niya napansin. Lumingon siya sa gilid niya at walang malay na yamakap sa kanya. Isang pakiramdam ang bumangon sa loob niya habang pinagmamasdan niya itong walang kamalay-malay na umaasa sa kanya. Ang kanyang tingin ay hindi karaniwang banayad. Hinailan niya ang kumot sa ibabaw niya, tinakpan siya ng mabuti. There's this scent na patuloy kong inaamoy. Iniisip ko kung siya ba o dahil babae ang nasa kama ko. Maraming mga pag-iisip at emosyon ang sumasalakay sa kanya na nagpagulo sa kanya. Matagal bago siya tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, nagising si Erisa na nahihilo. Iminulat niya ang kanyang mga mata at agad na sinalubong ng malapitan ang gwapong mukha ni Benjamin. Ilang beses na kumurap sa view, sinubukan niyang alisin ang ulap sa kanyang isipan. Kabanata 316. Sa wakas ay napagtanto ni Erisa na hinahalikan siya ni Benjamin.
Sa realisasyong iyon, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang magsimulang kumalat ang init mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang leeg. Binuksan ni Benjamin ang kanyang mga mata at sinalubong ang kanyang titig na may nagbabagang intensidad. Ipikit mo ang iyong mga mata, utos niya sa namamaos na boses. Ang kanyang puso ay nagsimulang lumakas sa kanyang dibdib, at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Ipinulupot niya ang isang braso sa baywang nito at isa pa sa likod ng kanyang leeg, napahawak sa kanyang ulo sa pwesto bago siya sumandal upang ilapat ang kanyang mga labi sa kanya. Malabo ang utak niya dahil sa mapusok na halik. Ang pagdampi niya sa kanyang likod ay nabigla sa kanya na parang isang balde ng malamig na tubig. Siya ay nahihiya ngunit determinadong itinulak siya palayo. Bastos ka! Mabilis niyang hinayla ang kumot sa kanyang ulo, itinago ang kanyang buong mukha. Nag-init ang kanyang init matapos maputol ang kanyang halik, ngunit mabilis itong napawi habang pinagmamasdan niya ang kanyang kaibig-ibig na mga aksyon. Sumili ang tuwa sa kanyang mga mata. Ikaw ang unang humalik sa akin. Agad niyang ibinaba ang kumot, hindi makapaniwalang nakatingin sa gwapong mukha nito. Nagsisinungaling ka, walang paraan na gagawin ko iyon. Tinaas niya ang kanyang noo ng masama. Well, hindi mo rin ako tinulak palayo noong hinalikan kita. Hindi siya makaisip ng sagot dahil talagang naakit siya sa sandaling iyon ng halik nito. Binarin siya ng isang death glare, sumilip siya, groggy pa rin ang utak ko dahil sa pagtulog. Isang ideya ang pumasok sa kanya. Umupo siya at tumingin sa lalaking nakahiga sa tabi niya. Hindi ka ba naiinis sa akin? Hindi ka naman mukhang naiinis sa akin, isang minuto ang nakalipas. Hindi kaya nahulog ka na sa akin. Tahimik lang siyang nakatitig sa mayabang na ekspresyon sa mukha nito. Makalipas ang ilang segundo, hindi na niya napigilan ang matinding madilim na tingin nito at awkward na umiwas ng tingin. Napagtantong matatalo siya kung iiwas muna niya ang kanyang tingin, mabilis niya itong binaril ng isang mabangis na titig. Sa pag-aakalang nagawa niyang mabuti, umikot siya, pagkatapos ay lumabas ng kanyang silid. Pagkasara ng pinto, tinapik niya ang kanyang mukha sa pagtatangkang palamigan ang kanyang matingkad na mapupulang pisngi. Ilang sandali pa ay nagtungo na siya sa kanyang kwarto para maligo at magpalit. Mukhang na-refresh, lumiko siya sa pasilyo patungo sa silid ng mga bata. Tahimik niyang binuksan ang pinto at sumilip sa siwang. Nang makitang tulog pa ang mga bata, tahimik niyang isinara ang pinto at bumaba sa hagdan patungo sa kusina para magluto ng almusal. Kaka-rating pa lang niya ng hagdanan ay bumulaga sa kanya ang isang malakas na pagbati. Magandang umaga, Mrs. Graham. Napatingin si Eres sa matipunong lalaki na may pagtataka na tingin, nauutol na tumango. Magandang umaga din sa iyo. Ang ganda mo ngayon, Mrs. Graham. Humalaklak si Jack habang nakatitig sa kanya. Ang iba ay ipagpalagay na si Jack ay isang mayaman, pipi na tao kung hindi dahil sa kanyang tapat na ngiti. She was curious about his identity but just nodded at his praise, saka nagpatuloy pababa ng hagdan. Nang mapatingin ito sa kanya, nagtaka siya kung sino ito dahil hindi pa niya ito nakikilala. Ngumiti lang si Jack sa kanya. Napakaganda ni Mrs. Graham. Siya ay isang magandang tugma para kay Mr. Graham. No wonder ang gaganda ng mga anak nila. Naglakad si Eres sa patungo sa kusina na sinundan siya ni Jack habang tinanong niya ito, Mrs. Graham, gutom ka na ba? Hindi pa handa ang almusal. Hindi ako nagugutom. Gusto kong maghanda ng almusal, sagot niya. Samimangot si Jack at sinabing, ihahanda ito ni Edwin. Hindi mo kailangang gawin ito sa iyong sarili. Sabihin mo lang sa kanya kung ano ang gusto mo, at ipapagawa niya sa iyo ang mga tauhan ng kusina. Tama, pero gusto kong gawin ito ng mag-isa, nakangiting sagot niya. Kinapa ni Jack ang kanyang batok. Tutulungan kita. Hindi, ayos lang. Tinanggihan niya, baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Natigilan siya sa dismayadong tingin nito na parang nasaktan siya. Naiinis ka ba sa akin, Mrs. Graham? Maingat na tanong ni Jack. Hindi alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Sinabi niya, hindi ganoon. Hindi ko nga alam kung sino ka. Paano kita masusuklem? Napuno siya ng awkwardness. Noon ay naalala ni Jack na hindi siya nagpakilala. Tinapik ang kanyang dibdib, ipinakilala niya, ako si Jack, Mrs. Graham. Katulad ni Ethan, matagal na akong nagtatrabaho kay Mr. Graham. Tumango siya, bakit hindi kita nakita kanina? Ngumisi si Jack, nasa isang business trip ako sa ibang bansa. Kakabalik ko lang 2 days ago. Hiniling sa akin ni Mr. Graham na hanapin ka kaagad pagkatapos ng aking pagbabalik. Nabigla siya, hiniling ba ni Benjamin kay Jack na hanapin ako?
Kabanata 317. Magandang umaga, Mrs. Graham. Lumapit si Edwin at nagulat siya nang makita si Jack. Jack, kailan ka dumating? Pumunta ako kaninang madaling araw. Ngumisi si Jack. Tumango si Edwin, saka ipinakilala si Jack kay Erisa. Miss Graham, ito si Jack. Awkward na tumango siya. Bakit lagi nila akong tinatawag na Mrs. Graham? Kung marinig ito ni Benjamin, sasabihin niyang pinayagan ko silang gawin ito. Calling ni Erisa will do. Pagtatama niya habang tumalikod at tumungo sa kusina. Lumipat ang mga mata ni Edwin sa pagitan nila ni Jack. Lumapit si Jack kay Edwin. Nakatira ba si Mrs. Graham kay Mr. Graham? Napatingin si Edwin sa curious na si Jack. Sa halip, tanungin mo si Mr. Graham. Nandito ka palagi, hindi mo ba alam? Napaawang ang lobby ni Jack. Tumawa si Edwin at sumagot, hindi ako sigurado. With that, umikot siya at tumungo din sa kusina. Miss Graham, baka nagugutom ka na. Maghahanda ako agad ng almusal. Tumakbo si Jack. Miss Graham, gising na ba ang mga bata? Napatingin siya sa dalawa, nag-iisip kung sino ang unang sasagutin. Sa wakas ay dama po ang tingin niya kay Jack. Tulog pa sila. Lumingon siya kay Edwin. Edwin, hindi pa ako gutom sa ngayon. Nasanay lang akong maghanda ng almusal para sa mga bata. Tulungan mo ako, masiglang alok ni Edwin. Ngumiti siya at tinanggap ang alok nito. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi, Mrs. Graham? Pinag-aralan ni Edwin ang mukha ni Erisa ng mapanuksong tingin. Gusto niyang malaman kung natulog si Erisa kay Benjamin kagabi. May kung anong kumislap sa kanyang mga mata nang sumagot siya ng nakangiti, maganda. Magaling. Ngumisi si Edwin at hindi na itinuloy ang tanong. Umakyat si Jack sa hagdan patungo sa kwarto ng mga bata. Pagbukas ng pinto, sinilip niya ang kanyang ulo sa siwang upang makita ang 5 magkakamukhang bata na magkasunod na natutulog. Natunaw ang puso ni Jack sa nakita. Umupo siya sa tabi ng kama at hindi napigilan ang pagngiti habang pinagmamasdan ang natutulog na kwintet. Nagpalit na ng sportswear si Benjamin at pababa na siya ng hagdan nang makita niya si Erisa na abala sa kusina. Kumunat ang noo niya sa nakita. Erisa. Napalingon siya sa balikat niya nang marinig niyang tinatawag siya nito. Nakatayo siya sa sala at pinagmamasdan siya ng matinding titig. Sumenyas siya na lumapit siya. Saglit na pinag-isipan ito, binuksan niya ang gas, pagkatapos ay pumunta sa sala. Anong mali? Titig na titig siya sa gwapo nitong mukha. Samahan mo akong mag-ehersisyo. Ang mga salita ay casual, ngunit ang kanyang tono ay nag-uutos. Napangiwi siya sa tono nito, pagkatapos ay binigyan siya ng 1 beses. Naka-recover ka na ba para mag-ehersisyo? Nagtaas siya ng kilay at lumapit sa kanya. Hindi mo ba naramdaman kanina kung fully recovered na ako? Namula agad ang pisngi niya. Sinaman niya ito ng tingin at napabuntong hininga, baliw. Ano? Ang malamig at malalim na boses nito ang nagpalunok sa huling salita. Hindi ka pa makakapag-ehersisyo. Utos ng doktor, she advised through gritted teeth. Hindi ko narinig ang sinabi ng doktor. Napuno ni Mirth ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang init ng ulo nito sa kanyang pagbibiro. Natutulog ka. Pinandilatan niya ito sa paraang nagsasabing iyon ang tapat na katotohanan. Tumawa siya ng mahina, pagkatapos ay umikot siya sa kanyang mga takong upang tumungo sa pool. Dalhin mo ang almusal ko sa pool. Nagbago na ang isip niya. Ayaw na niyang mag-jogging, sa halip ay gusto niyang lumangoy. Nagngagat ang ngipin ni Erisa sa frustration. Ayaw niyang sundin ang utos nito, ngunit dahil alam niyang nakatira siya sa ilalim ng bubong nito, wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Paglingon niya, humakbang siya patungo sa kusina habang pinagmumura siya sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, nakapaghanda na. Siya ng 1 breakfast platter at 1 basong gatas bago ito inilagay sa 1 tray at dinala sa pool. Gayunpaman, nang makarating siya sa pool, hindi niya ito nakita kahit saan. Nagsalubong ang mga kilay niya habang iniisip, ginuguluban niya ako. Pinag-aralan niya ang paligid at napabuntong hininga. Ang mayayaman ay talagang marunong magsaya sa buhay. Maging ang pool ay mukhang maluho. Kabanata 318, Benjamin. Tawag ni Erisa habang naglalakad papunta sa gilid ng pool. Sumilip siya sa tubig, sinusubukang hanapin si Benjamin, ngunit wala na siya kahit saan. Nasaan siya? Nakasimangot na sabi niya. Nang aalis na siya, lumabas si Benjamin sa tubig. Nagsimula sa kanya ang biglaang pagsulpot nito, at muntik na niyang mabuhos ang gatas sa kanyang tray. Mabilis niyang inayos ang tray bago pinandilatan ang lalaki sa tubig.
Pinunasan ni Benjamin ang tubig sa kanyang mukha, pagkatapos ay ngumiti sa kanya ng mapanuksong ngiti. Natakot ka ba? Duwag. Nanatiling tahimik, tumingin lang siya sa kanya habang ang kanyang mga labi ay nakadikit sa isang manipis na linya. Umikot siya, inilapag niya ang tray sa maliit na mesa. Eto na ang almusal mo. May iba pa akong gagawin. Maghintay ka dyan. Pagkatapos ng kanyang utos, muli siyang sumisid sa ilalim ng tubig at ipinagpatuloy ang paglangoy. Tumingin si Eresa sa kanyang balikat at nakita ang kanyang matikas na hagod na tumatagos sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang mga kasanayan ay kapantay ng mga profesional na manlalangoy. Napabuntong hininga, naupo siya sa isa sa mga upuan at nagpas siyang tamasahin ang tanawin. Dahan-dahan siyang nawala sa kanyang mga galaw habang pinagmamasdan ng tubig na dumadaloy sa kanyang proporsyonal na katawan. Lalo siyang nag-iinit kapag nag-swimming. Parang napakalakas ng katawan niya. Hindi niya maiwasang mangarap ng gising. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis niyang tinapik ang kanyang mukha upang mawala ang kanyang sarili sa panaginip at sinasadya niyang pabagalin ang kanyang tumitibok na puso. Ano bang iniisip ko? Nakakahiya. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay natapos na ni Benjamin ang 1 dosenang laps. Paglabas niya sa pool, nagsimulang tumulo ang tubig at dumausdas pababa sa kanyang toned body. Humakbang siya patungo sa kanya, nakasuot lamang ng itim na swimming trunk. Tumibok ang puso ni Eresa sa masarap na tanawin, at ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang taong ito ay ang demonyo. Ang pag-iwas niya ng tingin ay kusang bumalik sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay perpekto. Yumuko siya at hinawakan ng airrests ng upuan na kinauupuan niya, epektibong natrap siya. Maganda ba ang view? Ang matinding titig nito habang pinag-aaralan ang mukha nito ay lalong namumula. Kumirat ang puso niya. Nang makasalubong niya ang mga titig niya, sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Katamtaman lang, nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya sa sinabi nito habang kumikibot ang lobby. Anong klaseng katawan ang gusto mo noon? Pansinin ang inis na ekspresyon sa kanyang mukha, binawi ni Eresa ang pangalan ng isang celebrity. Ang kanyang katawan ay ang pinakamahusay. She exclaimed with admiration sparking in her eyes. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin sa kanyang love-struck na tingin. Ang mga ganyang lalaki ay walang kahanga-hanga. Umayos siya at inabot ang nakatuping tuwalya sa gilid. Matapos ang isang mabilis na pagpahid ay itinali niya ang tuwalya sa kanyang bewang. Makinis at maskelan ang mga galaw niya. Palihim siyang sinilip niya ng ilang beses. Sa tingin ko ay maganda siya. Gusto ko ang mga lalaking nakadamit noong sinaunang panahon. Lagi silang napakaganda. Alam kong hindi masyadong pabor ang tingin sa kanila ng publiko dahil hindi naman sila masyadong lalaki. Well, I admit hindi kasing ganda ni Benjamin ang katawan nila, pero hindi iyon ang punto. Ayaw na niyang lumaki pa ang ego nito, kaya sinadya niyang sabihin iyon para magalit sa kanya. Muli niyang sinulyapan siya at nahuli ang madilim nitong ekspresyon. Kung ay ba't ang sulok ng lobby niya? Nagseselos ba siya? O sadyang chauvinist lang siya? Sa tingin mo ba ay maganda siya? Napakaganda niyang nakadamit noong sinaunang panahon. Tinapunan niya ito ng madilim na tingin. Napalunok siya ng buhol sa kanyang lalamunan sa hitsura nito at agad na pinilit ang isang awkward na ngiti. Matapos ang panibagong titig sa kanya, tuluyang umiwas ng tingin si Benjamin. Matigas pa rin ang mukha niya habang nanunuya sa isip. Ang ganda ng lalaking yon. Babae lang ang maglalarawan sa mga lalaki bilang maganda. Sinulyapan siya nito. Bakit mo ako hinintay na maghintay? Kailangan ko pang maghanda ng pagkain para sa mga bata. Bigla niyang ibinato ang tuwalya sa kanya. Tulungan mo akong patuyuan ang buhok ko. Sakto namang dama po ang tuwalya sa mukha niya. Mabilis niyang inalis iyon, naalala niyang ginamit niya iyon para patuyuan ang katawan niya kanina lang. Sa isiping iyon, pinandilatan siya nito. Ano, humarap siya sa kanya na may matalim na tingin, nag-uutos ang presensya nito. Dahil sa takot, agad siyang bumangon at pumunta para patuyuan ang buhok niya. Bilasan mo at kumain ng almusal. Hindi masarap kapag lumamig na, she advised. Kabanata 319. Sinulyapan ni Benjamin ang almusal at nagtanong sa mahinang boses, sino ang gumawa nito? Tinitigan ni Eresa ang kaakit-akit na side profile ng lalaki at mahinang sumagot, I did. Ang mayordoma na sana ang maghahanda ng almusal. Gayunpaman, dahil inaangkin niya na hindi siya malaya, ang babae ay walang pagpipilian kundi gawin ito sa kanyang sarili. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Benjamin habang kinakagat ang sandwich. Bahagya niyang itinaas ang kanyang mga kilay, humanga sa sarap na sarap.
Masarap ba ang lasa? Dahil hindi masyadong maraming sangkap o pampalasa ang naidagdag ni Erisa sa sandwich, hindi siya sigurado kung angkop ito sa kanyang panlasa. Oo, casual na sagot ni Benjamin. Habang kumakain ang lalaki ay tumayo si Erisa sa kanyang likuran at tinulungang patuyuan ang kanyang buhok. Nakatayo sa tabi ng bintana si Edwin habang tinitignan ang mag-asawa. Napangiti siya sa sarili matapos mapagmasdan na nagkakasundo ang dalawa. Noon lang, tumawag si Darius para magtanong tungkol sa sitwasyon ni na Benjamin at Erisa. Matapos ibalita sa kanya ng mayordomo ang sitwasyon, tuwang-tuwa si Darius. Ibinaba na lang ni Erisa ang tuwalya matapos masigurong halos matuyo na ang buhok ni Benjamin. May iba pa ba? Hindi sumagot si Benjamin. Bahagyang napapout sa frustration si Erisa, nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang ugali ng lalaki. Hoy! Bahagya niyang sinundot ang ulo ng lalaki gamit ang daliri niya. Lumingon si Benjamin at pinandilatan siya ng matalim na kislap sa mata. Nang salubungin ni Erisa ang tingin ng lalaki, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ikaw, wag mo ngang idikit ang ulo ko. Mahigpit na babala ni Benjamin. Bahagyang napanganga si Erisa bago tumugon ng masunurin, baka sakaling matrigger ulit ang lalaki. Okay, ginawa niya ito ng katutubo at hindi sinasadya. Para sa kanya, hindi kailangan para sa lalaki na magkaroon ng ganoong kalaking reaksyon. Sa bagay, ulo lang naman niya. May iba ka pa bang gusto na gawin ko? Kung hindi, babalik ako sa paghahanda ng almusal, patuloy niya. Nais ng babae na gumawa ng isang bagay para sa mga bata bago sila magising. Marahan na umungol si Benjamin bago sumagot, wala ba tayong mga katulong sa bahay? Bakit kailangan mong gawin ito sa iyong sarili? Dahil nawala nang masabi si Erisa, sumagot siya, kung ganoon nga, bakit mo ako hiniling na ipaghanda kita ng almusal? Dapat niyang bawiin ang sinabi niya kanina kung ganoon siya kagaling. Natigilan si Benjamin sa narinig at hindi alam kung ano ang isasagot. Dahil hindi naman ito madalas na sitwasyon, pinagdikit niya ang mga labi at tumahimik. Enjoy your sandwich then. Uuwi muna ako. Hindi mapakali si Erisa sa lalaki at tumalikod na para umalis. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Benjamin. Ibinaling niya ang kanyang ulo at saglit na sumulyap sa babae. Pagkatapos, bumalik siya sa pagkain ng kanyang almusal. Nabangga ni Erisa si Ethan sa pinto. Magandang umaga, Miss York. Magandang umaga. Nakangiting sagot ni Erisa. Nandito ako para hanapin si Mr. Graham, sabi ni Ethan sa babae. Oh, nandyan siya sa tabi ng pool. Tinuro ni Erisa ang direksyon ng pool bago bumalik sa bahay. Nang lumakad si Ethan kay Benjamin, nakita niyang nakaka-relax ang lalaki sa kanyang almusal. Ang huli ay tila nasa isang medyo magandang kalagayan, na hinuhusgahan mula sa ngiti sa kanyang mukha. Mr. Graham, bati ni Ethan. Sinulyapan ni Benjamin ang kanyang assistant bago nagtanong, may kilala ka bang male celebrity na ang pangalan ay? Natigilan si Ethan saglit at naguguluhang tinitigan si Benjamin. Bakit niya ito tinatanong? Ayon sa pangunawa ni Ethan, hindi kailanman naging fan ng mga celebrity si Benjamin at hindi pinapansin ang entertainment news. Medyo alam ko ang tungkol sa kanya. Mabilis na sagot ni Ethan. Siya ay pinirmahan sa ilalim ng ahensya ni Mr. Watts at medyo sikat kamakailan. Tapusin ang kanyang karera. Malamig na utos ni Benjamin. Ano? Nagulat si Ethan. Mr. Graham, bakit? Sinaman ang tingin ni Benjamin ang lalaki at sumagot, kailangan ko bang magkaroon ng dahilan para gawin iyon? Napalunok si Ethan nang makita ang madilim na ekspresyon ni Benjamin at tahimik na nagdasal para sa male celebrity na iyon sa kanyang puso. Sigurado siya na ang lalaking iyon ay tiyak na nasaktan si Benjamin kahit papaano. Walang pagpipilian, tinawagan ni Ethan si Kingsley. Agad na nahulog si Kingsley sa depresyon matapos magising ng maaga sa umaga at ipinaalam na ang isa sa pinakasikat na celebrity sa ilalim niya ay pinagbawalan. Bakit? Tanong niya. Napatingin si Ethan kay Benjamin at sumagot, na-offend niya si Mr. Graham. Ano? Sumipa ang pagkadismaya ni Kingsley nang marinig iyon. Wala siyang kamalay-malay na ang celebrity, na nasa ilalim niya, ay nasaktan si Benjamin. Nang lilino na sana niya ang bagay, ibinaba na ni Ethan ang tawag at sinabi kay Benjamin ang kanyang schedule para sa araw na iyon. Nang matapos magsalita ang assistant, tinanong niya si Benjamin, Mr. Graham, pumunta na ba si Jack dito at umalis na? Kabanata 320. Napansin ni Ethan na medyo kakaiba na hindi niya nakita si Jack mula nang dumating siya. Kaninang umaga, tumawag si Jack para ipaalam sa kanya na pupunta siya sa bahay para bisitahin si Gavin.
Kumunat ang noo ni Benjamin at itinoon ang tingin kay Ethan. Hindi ko siya nakita. Napakurap si Ethan, tila naguguluhan sa sitwasyon. Sa kanan, dapat binati ni Jack si Benjamin noong una siyang dumating sa bahay. Sa sandaling iyon, nakaupo si Jack sa tabi ng kama at nakatingin sa 5 maliliit na bata na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya magsasawang tingnan ang mga ito. Si Jessie ang unang nagising. Ang unang bagay na nakita ng maliit na batang babae nang siya ay magising ay isang kakaibang lalaki na may pinaggapasan na nakatikip sa kanyang mukha na nakangiti sa kanya sa nakakatakot na paraan. Sabay sigaw ni Jessie ng malakas, "Ah, may masamang tao." Agad siyang lumapit sa mga kapatid, nagising silang 4. "Lumayo ka sa amin." Si Zachary, Jasper, at Oliver ay gumagalaw sa harap ng kanilang kapatid na babae habang kinukuha ang anumang makakaya nila upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban kay Jack. Kinuha na rin ni Gavin ang kanyang baseball bat. Ihahampas na sana niya ito sa lalaki nang bigla niyang napagtanto kung sino iyon. "Tito Jack." Itinigil ni Gavin ang paniki sa kanyang mga kamay matapos matiyak na si Jack nga iyon. Samantala, bahagyang natigilan si Jack sa sigaw ng babae kanina, na sinundan ng pag-atake ng mga lalaki sa kanya. Sa wakas ay natigilan siya sa gulat matapos siyang tawagin ni Gavin. Agad namang ngumiti ang lalaki at binati si Gavin. "Magandang umaga, Gavin." Sinulyapan ni Zachary, Oliver at Jasper si Jack bago tumingin kay Gavin. "Kilala mo ba siya?" Sabay-sabay na tanong ng 3 lalaki. Bago pa masagot ni Gavin ang mga tanong ng mga kapatid ay nagsalita muna si Jack. "Oo, ginagawa niya. Ang pangalan ko ay Jack. Tawagin niyo na lang akong Uncle Jack." Magiliw na ngumiti si Jack sa mga bata. Gayunpaman, dahil sa pinagdapasan sa kanyang mukha, siya ay nagmukhang isang pervert na masamang tao sa mga bata. Siya si Uncle Jack. Hindi na kailangang matakot sa kanya. Inihagis ni Gavin ang kanyang baseball bat sa sahig at sinimulang aliwin si Jessie. Matatakot na sulyap ni Jessie kay Jack bago lumapit sa kapatid. "Gavin, nakakatakot yung ngiti niya. Nakatitig siya sa akin nang imulat ko ang aking mga mata ngayon lang." Tinapik ni Gavin ang ulo ng batang babae at marahang tiniyak, "Huwag kang matakot. Hindi naman siya masamang tao kahit mukha siyang mabangis." Parehong nagtatrabaho para kay Daddy sina Uncle Jack at Mr. Frank. Lumingon si Gavin at pinandilatan si Jack. "Tito Jack, dapat sinabi mo sa amin na darating ka. Alam mo ba kung gaano kami nakakatakot na bigla kang sumulpat dito? Paano ka nakapasok sa kwarto namin nang hindi nagpapalam?" Medyo nagalit si Gavin sa lalaki dahil sa pananakot sa kapatid niya kanina. "Sorry, nakalimutan ko na. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Napakaganda ninyong mga bata kaya hindi ko maalis ang tingin ko sa inyo." Paumanhin na sagot ni Jack. Tahimik na pinalaki ni Zachary, Oliver at Jasper ang lalaki. Kahit na ang lalaki ay malaki ang pangangatawan, siya ay mukhang hindi nakakapinsala at tila pipi. "Kung hindi ka lang kakilala namin, bubugbugin ka namin. Huwag ka nang maglakas loob na takutin muli ang kapatid natin." Mabangis na babala ni Jasper sa lalaki. "Hindi ko na uulitin. Patawarin mo ako." Ginulo ni Jack ang buhok ng batang lalaki na may magiliw ng ngiti sa kanyang mukha, na nagpasilaw sa kanya mula kay Jasper. Pagkatapos tapikin din ang ulo ni Zachary at Oliver, tinanong ni Jack si Gavin, "So, Gavin, nakababata o nakatatandang kapatid mo ba sila?" Sinulyapan ni Gavin si Jack bago sumagot ng seryoso, "Mga nakababatang kapatid ko sila. Ako ang panganay." Sa wakas na intindihan na ni Jack. Kinalong niya ang mga bata at pinagmamasdan sila ng may pagmamahal. "Bilis, tawagin mo akong Uncle Jack." Sinulyapan ni Zachary, Oliver, at Jasper ang lalaki bago masunurin siyang binati. "Hello, Tito Jack. Good boys." Nais silang halikan ni Jack sa kanilang mga pisngi, ngunit ang mga maliliit na bata ay tumalikod sa kanilang mga mukha, iniiwasan ang mga labi ng lalaki. "Tito Jack, napakatusok ng iyong pinaggapasan." Napadilat si Oliver kay Jack. Dahil hindi suot ng bata ang kanyang salamin, hindi niya makita ng malinaw ang lalaki. Awkward na tumawa si Jack at sumagot, "Mag-ahit ako mamaya." Tanong ni Gavin, "Uncle Jack, kailan ka nakarating? Nakita mo na ba ang daddy ko?"